May isang babaeng nagtrabaho sa loob ng 20 taon sa pinakamahusay na consulting firm sa Amerika. Nagtapos siya ng MBA sa Harvard, may taunang sahod na 5 bilyong won, humigit kumulang 200 milyong piso, at hinihingi ng mga CEO ng Fortune 500 companies ang kanyang payo. Ang pangalan niya ay Jennifer Coleman. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isa lamang maliit na bansa sa Asya na kilala sa magagandang dalampasigan at kay Manny Pacquiao. Ngunit isang araw noong 2025, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa sahig ng isang expressway stopover sa Pilipinas, humahagulgol. Ang kanyang fartinana, taong gulang na anak na si Sofia ay biglang bumagsak habang kumakain ng halo-halo. Tumigil ang kanyang puso. Kung sa Amerika ito nangyari, malamang patay na ang bata. Kahit dumating ang ambulansya sa loob ng 15 minuto, huli na marahil, ngunit sa stopover sa Pilipinas, isang empleyado ang tumakbo papalapit. Ang hawak niya ay isang defibrillator. Dumating ang 911 sa loob ng 10 minuto at pagkalipas ng 10 minuto, nasa emergency room na ng ospital ang kanyang anak. Sa Amerika, kailangan mong maghintay ng 9 buwan para sa operasyong ito. Ang gastos ay aabot sa 2.4 bilyong won, humigit kumulang 100 milyong piso. Sa Pilipinas, natapos ang operasyon sa loob lamang ng 1 linggo. Ang gastos, 750,000 piso. Napagtanto ni Jennifer, lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng 20 taon ay mali pala. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta sa paggawa ng mga video. Magandang araw. Ako si Jennifer Coleman. Ako ay 45 taong gulang at nagtatrabaho bilang senior partner sa McKinsey Company sa New York. O mas tamang sabihing, dati akong nagtatrabaho. Kasalukuyan, ang isip ko ay ganap na baligtad. Nagtapos ako sa Harvard Business School. Pumasok ako sa McKinsey sa edad na 27 at sa edad na 35, ako ang naging pinakabatang senior partner. Sa edad na 40, umupo ako bilang senior partner ng New York office. Ang taunang sahod ko ay humigit kumulang 3.5 milyon o mga 200 milyong piso. Siyempre, hiwalay pa dyan ang bonus. Sa loob ng 20 taon, nagtrabaho ako sa larangan ng Customer Experience Innovation. Mga kumpanyang tulad ng Walmart, Amazon, Starbucks, at Disney. Mga kinatawan ng Amerika ang lumalapit sa akin at tinuturuan ko sila kung paano mapapahanga ang kanilang mga customer. Ang bayad sa aking consulting ay 2,000 kada oras. Kahit ganoon, puno ang aking schedule ng 6 na buwan. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Serbisyo, teknolohiya, medisina ang Amerika ang pamantayan, at ang ibang mga bansa ay sumusunod lamang, lalo na sa mga bansa sa Asya. Mayroon akong isang uri ng pagkiling. Ang Tsina ay bansa ng mga peke. Ang Japan ay isang bansang dating sikat at ang Pilipinas, iyon lang ang bansa ni Manny Pacquiao, mga call center at magagandang beach. Iyon lang talaga ang alam ko tungkol sa Pilipinas. Alam ko rin na may kinalaman ng Amerika sa kasaysayan nito. Ang lolo ko ay isang veterano ng digmaang Pilipino-Amerikano. Paminsan-minsan, nagkukuwento ang lolo ko tungkol sa Pilipinas. Wasak na Maynila, mga nagugutom na bata, mga barong-barong. Na-deploy ang lolo ko sa Pilipinas noong 1901. Siya ay 20 taong gulang noon. Nang bumaba siya sa barko sa Luk ng Maynila, puro abo ang kanyang nakita. Lahat ng gusali ay gumuho at ang mga tao ay nagugutom. Binigyan daw ng lolo ko ng isang pirasong tsokolate ang isang batang Pilipino. At umiyak daw ito habang yumuyuko sa pasasalamat. Tuwing ikinukwento niya iyon, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang alaala ng lolo ko ay natigil noong 1902. At sa totoo lang,
Ang sarili kong pananaw ay hindi rin gaanong naiiba. Siyempre, alam ko na ang Jollibee ay naging isang pandaigdigang kumpanya. Narinig ko na ang mga semiconductor na gawa sa Pilipinas ay ginagamit sa mga iPhone. Alam ko rin na may ilang mga sasakyang ginawa roon ang naibebenta sa Amerika. Nakita ko rin ang balita tungkol sa P-pop group na SB19 na pumapasok sa Billboard charts. Pero iyon lang. Kung anong klasing bansa ang Pilipinas, paano namumuhay ang mga Pilipino, paano gumagana ang kanilang sistema, wala akong pakialam. Tulad ng karamihan sa mga Amerikano, wala akong gaanong interes sa mundo sa labas ng Amerika. Dahil ang Amerika ang sentro ng mundo, hindi na kailangang alamin pa ang tungkol sa ibang bansa. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas ay dahil lamang sa trabaho. Noong Marso 2025, tumawag ang Walmart. Hiniling nilang pamunuan ko ang isang proyekto para sa inobasyon ng mga highway rest stop sa Amerika. Sa totoo lang, ang mga highway rest stop sa Amerika ay kahindik-hindik. Naalala ko ang isang rest stop na pinuntahan namin ng pamilya ko noong nagbiyahe kami papuntang Florida. Pagbukas pa lang ng pinto ng banyo, kailangan mo nang takpan ang ilong mo. Marumi ang inidoro, may kung anong likido sa sahig, at nagkalat ang tissue paper. Umiyak pa nga si Sofia dahil ayaw niyang pumasok sa banyo. Ang pagkain ay walang lasa. Matigas na hotdog, malabsang french fries, at burger na basang-basa sa mantika. Isang kagat lang, tinapon ko na. Mas mabuti pang magutom. Nais ng Walmart na baguhin ang sitwasyong ito. Nais nilang gawing bagong mapagkukunan ng kita ang mga rest stop sa Amerika sa pamamagitan ng inobasyon. Malaki ang proyekto, isang malaking proyekto na magre-remodel ng 500 rest stop sa buong bansa sa loob ng 5 taon. Ang budget pa lang ay 5 billion. Ang aming kumpanya, ang McKinsey, ang kinuha para sa strategic consulting. Sa paunang pulong ng proyekto, isang Filipino-American analyst sa aming team ang nagtaas ng kamay. Siya, si David Reyes, isang matalinong binata na nagtapos sa Stanford. Ang kanyang mga magulang ay mga immigrant mula sa Pilipinas, kaya siya ay isang second-generation Phil-Am. Sinabi ni David, paano kung i-benchmark natin ang mga expressway stopover sa Pilipinas? Napangisi ako sa isip ko. Ano naman ang matututunan namin mula sa isang stopover sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko, ang Pilipinas ay isang maliit na bansa na halos kasing laki lang ng estado ng Indiana. Gaano na ba kalaki ang mga expressway doon? Ngunit ang ipinakitang datos ni David ay nakakagulat. Ang customer satisfaction rate ng mga expressway stopover sa Pilipinas ay 92%. Sa Amerika, 27% lang. Halos doble ang pagkakaiba. At sinabi niya na ang taunang benta ng mga stopover na ito ay higit sa 100 bilyong piso o halos 2 bilyon. Isang 2 bilyong industriya ang mga expressway stopover? Hindi ako makapaniwala. Patuloy na ipinaliwanag ni David. Sa mga stopover sa Pilipinas, nagbebenta sila ng napakaraming uri ng pagkain. May Filipino, Chinese, Japanese, Western, at mga merienda. Makakabili ka ng mainit na bulalo o bagong lutong buko pie. Bukas sila 24 oras. At ang mga banyo ay kasing linis ng sa isang hotel. Hindi ako makapaniwala. Ganoon ba talaga ang kalidad ng isang expressway stopover? Kahit ang pinakamagarang shopping mall sa Amerika ay hindi ganoon. Nagpakita si David ng isang video, ang loob ng isang stopover sa Pilipinas. Malawak na food court, iba't ibang restaurant, malinis na pasilidad. Ang mga tao ay komportableng nakaupo at kumakain. Maraming pamilya. Nagtatakbuhan ang mga bata. Nagpapahinga ang mga matatanda. Isang tanawin na hindi mo maiisip sa isang rest stop sa Amerika. Sa Amerika, ang rest stop ay isang lugar na dapat mong lisanin agad pagkatapos mong gawin ang iyong kailangan. Hindi ito isang lugar na gusto mong manatili. Ngunit iba sa Pilipinas.
Ang mga tao ay naglalaan ng oras doon. Ako ay isang consultant. Kapag ganito ang sinasabi ng datos, kailangan kong makita ito ng personal. Gaano man kahirap paniwalaan, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Sa huli, nagpasya akong mag-business trip sa Pilipinas. Isang linggong biyahe sa kalagitnaan ng Abril. At isinama ko ang aking 14 taong gulang na anak na si Sofia. Ang aking asawang si Michael ay isang law partner at abala at ayokong iwan mag-isa si Sofia. Bukod pa rito, nahuhumaling si Sofia sa mga Filipino drama kamakailan. Gabi-gabi siyang nanonood ng mga teleserye sa Netflix, nakikinig sa mga kanta ng P-pop, at may poster pa ng SB19 sa kanyang kwarto. Naisip ko, matutuwa siya kung sasama siya sa Pilipinas. Gabi bago kami umalis, pumasok si Sofia sa aking kwarto. Mom, anong gagawin mo sa Philippines? Sagot ko, pupunta tayo para tingnan ang mga stopover. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Stopovers? Bakit? Sabi ko, hindi ko rin alam. Malalaman natin pagdating doon. Nagtaka si Sofia at sinabing, gusto kong pumunta sa Intramuros. Gusto ko ring makakita ng Banawe Rice Terraces. At gusto kong magsuot ng Filipiniana. At gusto kong kumain ng lechon, adobo at sinigang. Nakangiti kong sinabi. Sige, kung may oras tayo, gagawin natin lahat yan. Noon, hindi ko pa alam. Nababaguhin ng biyaheng iyon ang buong buhay ko. Na lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 20 taon ay guguho at higit sa lahat, na malalagay sa panganib ang buhay ng aking anak sa lupain ng Pilipinas. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport na iya noong Abril 14, 3 ng hapon. 14 na oras ang biyahe, pero si Sofia ay hindi mukhang pagod. Nagningning ang kanyang mga mata habang sinasabi na nakapanood siya ng 4 na Filipino movie sa eroplano. Ma'am, nandito na tayo sa Philippines. Totoong Philippines. Ramdam ko ang kanyang kasabikan. Kahit na mabigat ang ulo ko dahil sa jetlag, hinangaan ko ang enerhiya ni Sofia. Iba talaga ang lakas ng isang 14 anyos. Pumila kami sa immigration. Dito ko naranasan ang unang maliit na sorpresa. Mabilis umusad ang pila. Sa JFK Airport, 1 oras ang karaniwang paghihintay sa immigration. Mahaba ang pila, mabagal ang mga opisyal, at minsan ay umaabot pa ng 2 oras, ngunit sa Naya, natapos kami sa loob ng 20 minuto. Mabait din ang immigration officer. Tinanong niya sa Ingles, "What's the purpose of your visit?" Nang sabihin kong, "Business." Ngumiti siya at tinatakan ang pasaporte ko. Enjoy your stay in the Philippines. Ang mga immigration officer sa Amerika ay karaniwang masungit. Para silang nag-iimbestiga ng isang kriminal. Bihira silang ngumiti. Paglabas namin sa arrival area, biglang huminto si Sofia. Ma'am, anong ginagawa nila? Tiningnan ko ang tinuturo ni Sofia at nakita ko ang mga staff ng airport na naglilinis at masipag pa sila. Pinupunasan ang mga salamin, winawalis ang sahig at nililinis ang mga basurahan. Mukhang walang kwenta? Tama, pero ang problema ay ang oras. 3 ng hapon. Karaniwan, ang paglilinis ay ginagawa sa gabi kapag walang mga pasahero para hindi makaabala. Ngunit dito, sa gitna ng araw, habang dagsaan ng mga tao, naglilinis sila. Nalaman ko kalaunan na sa Pilipinas, 24 oras ang paglilinis kahit sa airport, sa MRT o sa mga stopover, laging may naglilinis. Dahil patuloy silang naglilinis, nananatiling malinis ang lugar. Isang simpleng lohika. Pero bakit hindi ito magawa sa Amerika? Sa Amerika, ang paglilinis ay ginagawa ng patago sa gabi para hindi makita ng mga customer. Ang resulta, sa umaga, madumi na ulit. Iba ang pananaw sa Pilipinas. Nag-rent kami ng kotse sa airport, isang Toyota Fortuner, na mas maganda pa sa inaasahan ko. Maganda ang interior. Malambot ang takbo
at hindi nalalayo sa kalidad ng mga kotseng Aleman. Naisip ko, ganito na ba kaganda ang mga kotseng gawa sa Asya? Ang alam ko lang sa mga kotseng Asyano ay ang mga murang modelo na minamaliit sa Amerika noong araw. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Sinimulan namin ang biyahe papuntang Maynila. Ang hotel namin ay sa Bonifacio Global City, BGC. Mula sa airport, mga 1 oras ang biyahe. Habang nasa Skyway, hindi mapigilan ni Sofia na mamangha. Mom, ang linis ng daan. Totoo iyon. Ang mga highway sa Amerika, sa totoo lang, ay magulo. Nagkalat ang basura, may mga abandonadong gulong, at hindi pantay ang kalsada. Lalo na sa mga lugar tulad ng New Jersey Turnpike, maraming butas na maaaring makasira ng gulong. Pero iba ang expressway sa Pilipinas. Walang basura, malinis ang mga gilid, makinis ang kalsada, walang butas, at malinaw ang mga linya sa daan. Sa Amerika, maraming highway na halos burado na ang mga linya. Sa gabi, mahirap malaman kung nasaan ang iyong lane. Lalo na kapag umuulan. Iba sa Pilipinas, malinaw ang mga linya. Komportableng magmaneho. May isa pa akong napansin. May mga emergency bay at madalas na gasoline station complexes na may malinis na banyo at tindahan. Sa Amerika, wala nito. Kung inaantok ka, bahala ka nang humanap ng mapaparadahan. Pagdating namin sa Maynila, nag-check-in kami sa hotel, Grand Hyatt Manila, sa gitna ng BGC. Mabilis din ang proseso ng check-in. Sa mga hotel sa Amerika, minsan 20 minuto ang check-in. Dito, 5 minuto lang. Pagpasok sa kwarto, isang malawak na tanawin ng siyudad ng Maynila ang bumungad sa amin. Para sa akin, medyo exaggerated iyon. Pero kailangan kong aminin, maganda talaga ang skyline ng BGC. Maraming matataas na gusali ang nagniningning. Medyo pagod ako, kaya humiga ako sa kama. Pero pinilit ako ni Sofia na lumabas. Ma'am, nandito na tayo sa Philippines, tapos matutulog ka lang? Punta tayo sa convenience store. Bumangon ako. Sa totoo lang, interesado rin ako. Sinabi ni David na ibang-iba ang mga convenience store sa Pilipinas. May malapit na 7-Eleven sa hotel. Pagpasok namin, namangha ako. Una, malinis. Kumikinang ang sahig. Ang mga convenience store sa Amerika ay karaniwang madilim at marumi. Dito, maliwanag at maayos. At napakaraming uri ng produkto. Sa isang maliit na espasyo, halos lahat nandoon. Kumuha si Sofia ng isang bagay na tinatawag na siopaw. Ano to? Hindi ko rin alam. Nang buksan namin, isa itong steamed bun na may palamang karne. Ang presyo ay 50 piso. Humigit kumulang $1. Sinubukan ni Sofia at nanlaki ang kanyang mga mata. Ma'am, ang sarap nito. $1 lang para dito? May mas nakakagulat pa. Sa mga convenience store sa Pilipinas, nagbebenta sila ng mainit na pagkain. Puwede kang magluto ng instant noodles at may microwave para magpainit ng mga rice meal. May mga mesa at upuan sa isang sulok kung saan puwede kang kumain. Hindi mo ito maiisip sa isang convenience store sa Amerika. Ang pagkain doon ay halos hindi mo makakain. Panis na sandwich, matigas na hotdog. Si Sofia ay bumili ng cup noodles at nilagyan ng mainit na tubig. May hot water dispenser doon. Libre. Habang kumakain si Sofia ng noodles, kitang-kita sa kanyang mukha ang kaligayahan. Ma'am, ang galing nito? Bakit walang ganito sa Amerika? Hindi ako makasagot. Bakit nga ba wala? May mga convenience store din naman sa Amerika. Bakit hindi natin magawa ito? Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, nag-isip ako, ilang oras pa lang kami sa Pilipinas. Pero may kakaiba na. Ang mga naglilinis sa airport, ang malinis na expressway, ang magiliw na convenience store. Maliliit na bagay, pero parang ibang sistema. Isang sistema na nagmamalasakit sa tao. Isang sistema na umiiwas sa abala.
mga bagay na wala sa Amerika. Pero simula pa lang pala iyon. Ang tunay na pagkabigla ay magsisimula pa lang kinabukasan. Kinabukasan, sinimulan namin ang aming pag-inspeksyon sa mga stopover. Plano kong bumisita sa ilang stopover habang nagmamaneho kami papuntang timog mula sa Maynila. Ang aming unang destinasyon ay ang isang malaking stopover sa SLEX, South Luzon Expressway. Partikular itong inirekomenda ni David. Ang stopover na iyon ay parang standard ng mga stopover sa Pilipinas. Makikita ninyo lahat doon. Umalis kami sa hotel ng 9 ng umaga. Tulog pa si Sofia, pero ginising ko siya. Bakit, ma'am? Stopover lang. Ang aga mo namang manggising? Nagrereklamo man. Sumakay pa rin siya sa kotse at nagsimulang manood ulit ng Filipino drama sa kanyang telepono. Talagang nahuhumaling ang batang ito. Mga 40 minuto ang biyahe papunta sa stopover. Habang nagmamaneho, patuloy kong inoobserbahan ang paligid. Dumating kami sa stopover bandang 10 ng umaga. Pagparada pa lang ng kotse, iba na ang unang impresyon ko kumpara sa Amerika. Malinis ang parking lot. Malinaw ang mga linya. Ang parking lot ng mga rest stop sa Amerika ay karaniwang puno ng upos ng sigarilyo at basura. Dito, hindi. Pumasok kami sa gusali. Natulala ako. Ito ba ay isang stopover? Para itong isang shopping mall? Hindi. Mas maganda pa sa shopping mall. Mataas ang kisame. Maliwanag dahil sa natural na ilaw. Malalaking bintana ang nagpapapasok ng sikat ng araw. Maluwag at presko ang lugar at mabango. Wala ang tipikal na amoy ng mantika at lumang pagkain ng mga rest stop sa Amerika. Sa halip, may amoy ng bagong lutong tinapay at kape mula sa kung saan. May naamoy din akong iniihaw na karne. Isang mabangong amoy na nakakagutom. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Ma'am, tingnan mo doon. Nakahanay ang mga restaurant. Jollibee, Chowking, isang bulalohan, isang inasal, at iba pa. Sinuri ko ang bawat isa. Sa harap ng bawat restaurant, may mga malalaking litrato ng pagkain. Mukhang totoo. Sa isang tingin, alam mo na kung ano ang ino-order mo. Kahit hindi ka marunong magtagalog, makaka-order ka. Base sa mga litrato, sa mga rest stop sa Amerika, wala nito. Text lang ang menu. Hindi mo alam kung ano ang ano, at walang litrato. Kaya ang ino-order mo lang ay ang pamilyar sa iyo. Burger o hotdog. Kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang magsulat. Bilang ng restaurant, bilang ng upuan, presyo ng menu, kalinisan. Lahat ay itinala ko. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang presyo. Isang malaking bowl ng espesyal na bulalo ay 250 piso, halos $5. Ang isang order ng pork BBQ na may kanin ay 150 piso, mga $3. Kahit ang isang slice ng buko pie ay 50 piso lang. Sa isang rest stop sa Amerika, ang isang burger meal ay aabot ng 1,000 at hindi pa masarap. Nagningning ang mga mata ni Sofia at sinabing, Ma'am, gutom na ako. Dito tayo kumain. Sa totoo lang, gutom na rin ako. Hindi kami nag-almusal, kaya nag-order kami. In-order ko ang bulalo na inirekomenda ni David. Sikat daw ito dahil sa rekomendasyon ng isang sikat na food vlogger sa Pilipinas. Gusto ni Sofia na subukan ang iba't ibang bagay. Gusto niyang kumain ng pork barbecue. Isang tuhog ng inihaw na baboy na may matamis na sarsa. Wala nito sa Amerika. Nagdagdag din kami ng buko pea, isang maliit na piyay na may palamang buko, na isang sikat na pasalubong sa lugar na iyon. Dumating ang pagkain. Ang bulalo ay talagang mainit at masarap. Mapula ang sabaw at may malalambot na piraso ng baka. Ibang-iba ang lasa kumpara sa karaniwang beef soup. May kaunting anghang, pero napakasarap. Isang higop pa lang, pinagpawisan na ako, pero masarap. Ang malinamnam at medyo maanghang na sabaw ay nakakaadik.
Kinagat ni Sofia ang pork BBQ at namangha. Ma'am, ano to? Bakit ang sarap? Ang karne ay malambot at ang sarsa ay matamis at maalat. Ang bukopyay ay bagong luto at mainit-init pa. Malutong sa labas at malambot sa loob. Ang palaman ay matamis na buko. 3 piraso agad ang kinain ni Sofia. Kinuwenta ko ang presyo ng lahat ng kinain namin. Bulalo 250 piso, pork BBQ 150 piso, buko pi 100 piso, kabuuan 500 piso. Halos 9, 2 tao, kumain ng busog sa halagang 9 sa Amerika. Kung ganito karami ang kakainin ninyo, aabutin ito ng hindi bababa sa 40, sabi ni Sofia. Ma'am, ang galing ng mga stopover sa Pilipinas. Hindi maikukumpara sa Amerika. Wala akong magawa kundi sumang-ayon. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang customer experience na nakita ko sa loob ng 20 taon. Pagkatapos kumain, naglibot pa kami. Pumunta kami sa banyo. Parang banyo ng hotel. Kumikinang ang sahig, walang amoy. Sa halip, mabango. May amoy ng air freshener. Ang bawat cubicle ay may bidet. Kung iisipin ko ang mga banyo sa rest stop sa Amerika, nandidiri ako. Paglabas ni Sofia sa banyo, sinabi niya, Ma'am, may bidet sa banyo. Pag pinindot mo, may lumalabas na tubig. Napangiti ako. Narinig ko na advanced daw ang bathroom culture sa Pilipinas. Paglabas namin, may isang ginang na naglilinis. Masipag siyang nagpupunas ng sahig. Nang makita niya kami, yumuko siya bilang pagbati. Ngumiti siya. Sinabi ko sa Ingles, "Thank you." Hindi niya naintindihan, pero sa tingin ko, nakuha niya ang ibig kong sabihin sa aking ekspresyon. Ngumiti siya ulit. Ang ngiting iyon ay tumatak sa akin. Parang mayroon siyang pride sa kanyang trabaho. Sa Amerika, hindi ko pa nakita ang mga naglilinis na ngumingiti ng ganoon. Karaniwan, mukha silang pagod at hirap. Nagpatuloy kami sa paglilibot. May convenience store, may coffee shop, mayroon ding lounge. May mga sofa at mesa at ang mga tao ay nakaupo at nagpapahinga. Mayroon pang natutulog. Sa isang stopover, sa Amerika, mapanganib matulog sa isang rest stop. Maaari kang maging target ng krimen. Ngunit sa Pilipinas, ang mga tao ay komportableng natutulog. Ibig sabihin, ligtas. Bigla akong hinila ni Sofia. Ma'am, ano yon? Itinuro ni Sofia ang isang maliit na dilaw na kahon na nakasabit sa pader. May larawan ng puso sa itaas at nakasulat ang AED. Ipinaliwanag ko. Automated external defibrillator yan. Kung tumigil ang puso ng isang tao, nagbibigay ito ng electric shock para tumibok ulit. Tumango si Sofia. Natutunan namin yan sa school. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa labas ng school. Hindi ko ito gaanong pinansin. Naisip ko lang, may safety equipment pala rito. Noon, hindi ko pa alam na ang maliit na dilaw na kahon na iyon ang magliligtas sa buhay ng aking anak makalipas ang 2 oras. Pagkatapos ng inspeksyon, nagpasya akong magpahinga sandali sa kotse. Pagod ako dahil sa jet lag. Nakatulog din agad si Sofia. Mga 1 oras akong umidlip. Pagmulat ko, tanghali na. Ginigising ako ni Sofia. Ma'am, gutom na ako. Na naman? Natawa ako. Ang dami mong kinain kanina. Tapos gutom ka na ulit. Nagreklamo si Sofia. Natural lang na magutom pagkatapos matulog. At saka, ang sarap talaga ng pagkain sa Pilipinas. Gusto ko pang subukan ng iba. Unti-unti na rin akong nagugutom. Pumasok ulit kami sa stopover. Sa pagkakataong ito, ibang pagkain naman ang sinubukan namin. Umorder ako ng arroz caldo. Isang uri ng lugaw na may manok. Si Sofia naman ay gustong subukan ang halo-halo, isang dessert na may ginadgad na yelo at iba't ibang sahog na madalas niyang nakikita sa mga Filipino drama. Dumating ang pagkain. Ang arroz caldo,
ay mainit at malinamnam. Ang halo-halo naman ni Sofia ay puno ng kulay. May ube, leche flan, sago, at iba pa. Pagkatapos naming kumain, sabi ko kay Sofia, kailangan na nating pumunta sa susunod na stopover. Nalungkot ang mukha ni Sofia. Mom, pwede bang dito muna tayo? Gusto kong tingnan yung dessert cafe doon. Tiningnan ko ang relo. 1:30 na ng hapon. Medyo matatagalan kami. Pero dahil sa pamimilit ni Sofia, pumayag ako. Sige, isang dessert lang tapos aalis na tayo. Tuwang-tuwa si Sofia na tumakbo. Dahan-dahan akong sumunod. Noon, hindi ko pa alam na ang desisyong iyon ang magbabago sa buhay ko. Umorder si Sofia ng isa pang halo-halo sa dessert cafe. Ang ganda tingnan. Isang kutsara pa lang, namangha na naman siya. Ma'am, bakit walang ganito sa Amerika? Ang sarap-sarap. Ngumiti ako habang umiinom ng kape. Masaya akong pinapanood si Sofia na kumakain ng halo-halo. Naisip ko, buti na lang isinama ko siya. Ngunit nang halos kalahati na ang nakakain niya, bigla niyang ibinaba ang kutsara. Ma'am, parang may mali. Tanong ko. Anong mali? Masakit ba tiyan mo? Umiling si Sofia, hawak ang dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sobrang bilis. Noong una, hindi ko ito pinansin. Baka dahil sa malamig na kinain niya. Dahan-dahan lang, baka nabigla ka lang. Umiling si Sofia. Hindi, ma'am. Kakaiba talaga. Hirap akong huminga. Doon ko lang tiningnan nang maigi ang mukha ni Sofia. Maputla siya. Nangingitim ang kanyang mga labi. May butil-butil na pawis sa kanyang noo. Agad akong tumayo. Sofia, okay ka lang? Bubuksan sana ni Sofia ang kanyang bibig para sumagot. At bigla siyang tumagilid at bumagsak. Mula sa upuan, dumulas siya papunta sa sahig. Sumigaw ako! Sofia! Nagtinginan ang mga tao. Sinubukan kong itayo si Sofia, ngunit malambot ang kanyang katawan. Nakapikit ang kanyang mga mata. Niyugyug ko ang balikat niya. Sofia! Gumising ka! Sofia! Walang reaksyon. Inilapit ko ang aking kamay sa ilong niya. Hindi siya humihinga. Kinapa ko ang pulso niya sa leeg. Wala. Sa sandaling iyon, nagblangko ang isip ko. Ang anak ko ay mamamatay na. Sa harap ko. Sa ibang bansa. Sa loob ng isang expressway stopover. Sumigaw ako. Somebody help! Please! Kahit Ingles, naintindihan siguro ng mga tao ang sitwasyon dahil sa aking mukha. Isang lalaki ang tumakbo papalapit. Isang Pilipinong mukhang nasa early 30s. Nakasuot siya ng uniforme ng stopover. Nagtanong siya sa Tagalog. Anong nangyari? Umiiyak kong itinuro si Sofia. My daughter! She's not breathing! Her heart stopped. Agad na sinuri ng lalaki ang kalagayan ni Sofia. Kinapa niya ang leeg nito at biglang nagseryoso ang mukha niya. At sumigaw siya. Cardiac arrest! Tumawag kayo ng 911. Kunin niyo yung AED. Naging mabilis ang lahat. May tumawag sa 911. Isa pang empleyado ang tumakbo palabas para kunin ang AED. Agad na inihiga ng lalaki si Sofia sa sahig at sinimulan niyang i-compress ang dibdib ni Sofia. CPR. 1, 2, 3, 4, 5. Ritmiko niyang pinipindot ang dibdib, malalim at mabilis. Umiiyak lang ako sa tabi, walang magawa. Ang anak ko ay nakahiga sa sahig, nakapikit. Hindi humihinga. Nagdasal ako. Please, please, Sofia, gumising ka. Wala pang 30 segundo, dumating ang isa pang empleyado na may dalang dilaw na kahon. Iyon ang AED na nakita ko kanina. Binuksan ng lalaki ang aparato. May 2 pads sa loob. Itinaas ng lalaki ang damit ni Sofia. Idinikit niya ang mga pads sa dibdib ni Sofia, isa sa kanang bahagi, sa ilalim ng balagat, at isa sa kaliwang tagiliran. Nagsalita ang makina. Analyzing. Do not touch the patient. Lumayo ang lalaki. Lumayo rin ang mga tao.
Ilang segundo ng katahimikan, nagsalita ulit ang makina. Shock advised. Press the shock button. Pinindot ng lalaki ang button. Umangat ng bahagya ang katawan ni Sofia. Nabigyan siya ng electric shock. Nagsalita ulit ang makina. Continue CPR. Nagsimula ulit ang lalaki sa chest compressions. Umiiyak akong nagdasal. Kahit hindi ako relihiyoso, sa sandaling iyon, taimtim akong nanalangin. Makalipas ang 1 minuto, narinig ko ang tunog ng sirena. Palapit ng palapit. Dumating ang ambulansya ng 911. Kinalkula ko ang oras kalaunan. Eksaktong 7 minuto mula nang tumawag sa 911. Sa Amerika, ang average na dating ng ambulansya ay 15 hanggang 20 minuto, kahit sa mga malalaking syudad tulad ng New York. Kung matraffic, aabot pa ng 30 minuto. Ngunit sa Pilipinas, 7 minuto, kahit sa isang expressway stopover. Tumakbo papasok ang mga paramedic. 3 sila, nakasuot ng orange na uniforme. Agad nilang inasikaso si Sofia. Ginamit nila ang kanilang propesyonal na kagamitan para ipagpatuloy ang CPR. Tinanong ako ng isang paramedic, "Kayo po ba ang guardian?" Umiiyak akong tumango, sabi ng paramedic. "Dadalhin po natin siya sa pinakamalapit na ospital, St. Michael's Medical Center. Sumama po kayo." Sumakay ako sa ambulansya. Si Sofia ay nasa stretcher. Patuloy ang first aid ng mga paramedic. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia. Malamig. Ngayon ko lang nahawakan ang kamay ng anak ko na ganito kalamig. Umandar ang ambulansya. Umalingaw-ngaw ang sirena. Umiiyak akong nagdasal. "Please, please, save my daughter!" Mula sa stopover hanggang sa St. Michael's Medical Center ay mga 10 minutong biyahe. Ang 10 minutong iyon ang pinakamahabang 10 minuto sa buong buhay ko. Dumating kami sa emergency room bandang 2:47 ng hapon. Halos 20 minuto mula nang bumagsak si Sofia. Pagbukas pa lang ng pinto ng ambulansya, sumalubong na ang mga medical staff, mga doktor na nakaputing gown, mga nurse na nakaasul na scrub suit 5, 6 silang sabay-sabay na sumugod. Inilipat si Sofia mula sa stretcher papunta sa ER bed. Tinanong ng isang doktor ang paramedic. "Report?" Mabilis na nagsalita ang paramedic. 4-year-old female, American, witnessed cardiac arrest at a rest stop, bystander CPR, and 1 shock from AED administered. No return of spontaneous circulation yet. Tumango ang doktor at nagutos. Continue CPR, give 1 milligram of epinephrine, connect to ECG monitor. Mabilis ang lahat. Susunod sana ako, pero pinigilan ako ng isang nurse. "Ma'am, please wait outside for a moment." Sumigaw ako. "She's my daughter. I need to be with her." Mahinahong sinabi ng nurse, "We are doing our best. Please wait for a while so we can focus on her treatment." Napaupo ako sa waiting area. Nanghina ang aking mga binti. Nanginginig ang buong katawan ko. Lumipas ang 10 minuto. 20 minuto. Walang balita. Mababaliw na ako. Nag-text ako sa asawa kong si Michael. Sofia collapsed. Her heart stopped. "We're in a hospital ER in the Philippines." Pagkatapos ipadala, mas lalo akong natakot. Makalipas ang 30 minuto, bumukas ang pinto ng ER at lumabas ang isang doktor. Isang lalaking doktor na mukhang nasa early 40s. "Are you Sofia Coleman's guardian?" Agad akong tumayo. "Yes, I'm her mother," sabi ng doktor. Her heart is beating again. Napaluhod ako. Bumuhos ang aking luha. "She's alive? Sofia's alive?" Inalalayan ako ng doktor paupo. "Yes, spontaneous circulation has returned. But it's too early to be relieved. We need to do further tests to find out why she had a cardiac arrest." Tumango ako. Yes. Please do whatever it takes." Dinala ako ng doktor sa isang cubicle. Nakahiga si Sofia sa kama. Nakapikit. Pero gumagalaw ang kanyang dibdib pataas at pababa. Humihinga siya. Buhay siya!
Hinawakan ko ang kamay ni Sofia. Sa pagkakataong ito, mainit na. Umiyak na naman ako. Nagsimulang magpaliwanag ang doktor. Your daughter had an acute cardiac arrest due to ventricular fibrillation. Fortunately, prompt CPR and defibrillation were performed at the scene, which is why she could be revived. Tanong ko, what's ventricular fibrillation? Why did it happen so suddenly? Sagot ng doktor. There can be several causes. The most common is a hereditary arrhythmia, like Brugada syndrome or long QT syndrome. These conditions usually have no symptoms until a specific situation triggers a sudden cardiac arrest. Nagulat ako. Sofia has a heart problem? I had no idea. Sabi ng doktor, hereditary arrhythmias often show no symptoms, making them hard to detect. During her regular checkups in the U.S., did she have an ECG? Inalala ko, taon-taon ang check-up ni Sofia. Height, weight, vision, hearing, blood pressure. Pero hindi siya nagkaroon ng ECG. Sa Amerika, hindi karaniwang ginagawa ang ECG kung walang sintomas. Tumango ang doktor. Yes, that's how it is in the U.S. Here in the Philippines, an ECG is often included in school or annual physical exams, even for young people. Muli akong nagulat. Sa Pilipinas, kasama sa school check-up ang ECG? Sabi ng doktor. Yes. That's why we often detect hereditary arrhythmias early. Naramdaman ko ang pinaghalong galit at lungkot. Sa loob ng 18 na taon sa Amerika, ni minsan ay hindi nasuri ang puso ni Sofia. At dahil doon, kinailangan niyang maranasan ito sa ibang bansa. Sabi ng doktor, we will now proceed with detailed examinations, echocardiogram, 24-hour Holter monitoring, and genetic testing. We need to pinpoint the cause to determine the treatment plan. Tanong ko, how long will it take? Sagot ng doktor, the tests will be finished by tomorrow. Nagulat ako. By tomorrow? That fast? Sabi ng doktor, yes. Our cardiac center operates 24/7. Ikinumpara ko ito sa Amerika. Para magawa ang mga ganitong pagsusuri sa Amerika, kailangan mong maghintay ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Minsan, ang appointment para sa echocardiogram pa lang ay 3 linggo na. Pero sa Pilipinas, 1 araw lang? Tanong ko, how much will it cost? Sagot ng doktor, since you're a foreigner, you're not covered by national health insurance. The test will cost around 100,000 to 150,000 pesos. Hindi ako makapaniwala. 100,000 to 150,000 pesos? How much is that in dollars? Sabi ng doktor, around dalang 1,800,000 to 2,500. Natulala ako. Sa Amerika, ang mga pagsusuring ito ay aabot ng hindi bababa sa 10,000. Kahit may insurance, ang babayaran mo pa rin ay 3,000 hanggang 10,000 hangdalang. Pero sa Pilipinas, kahit walang insurance, wala pang lang 2,500? Noon ko unang seryosong naisip, baka may malaking problema sa sistema ng kalusugan sa Amerika. Kinabukasan, lumabas ang resulta. Si Sofia ay na-diagnose na may Brugada syndrome, isang uri ng hereditary arrhythmia kung saan may problema sa electrical signals ng puso. Ipinaliwanag ng doktor. Brugada syndrome is a condition where there's a problem with the cells that create the heart's electrical signals. Usually, there are no symptoms, but in certain situations, it can suddenly cause a dangerous arrhythmia leading to cardiac arrest. Tanong ko, what situations? Sagot ng doktor, high fever, overeating, fatigue, stress, lack of sleep, certain medications, many things. Doon ko lang naintindihan. Si Sofia ay pagod mula sa 12 oras na biyahe at hindi pa naka-adjust sa jet lag. Maghapon siyang naglibot sa stopover
at kumain ng kung ano-ano. Mas marami siyang kinain kaysa sa karaniwan. Ang lahat ng ito ay nagsama-sama at nag-trigger ng cardiac arrest. Sabi ng doktor, "Don't blame yourself. No one could have predicted this. In fact, it's fortunate that it happened here in the Philippines. The situation would have been much worse in the U.S." Tanong ko, "What do you mean?" Paliwanag ng doktor. "Are there AEDs in U.S. highway rest stops?" Nag-isip ako. Hindi ko maalala. Malamang wala. Sabi ng doktor, "In the Philippines, it's a policy for major expressway stopovers to have AEDs, and the employees receive regular CPR training. That's why immediate first aid was possible when Sofia collapsed." Naalala ko ang lalaki kanina, ang empleyado na nag-CPR kay Sofia. Siya ang nagligtas kay Sofia. Patuloy ng doktor, and the 911 arrival time was 7 minutes. In the U.S., the average is 15 minutes. Brain damage starts after 4 minutes of cardiac arrest. After 10 minutes, the survival rate drops below 10%. 7 minutes is truly within the golden time. Kinilabutan ako. Kung sa Amerika ito nangyari, baka walang AED, baka walang marunong mag-CPR, baka dumating ang ambulansya sa loob ng 15 minuto. Kung ganoon, baka wala na ngayon si Sofia. Umiyak ako. Ang Pilipinas ang nagligtas sa anak ko, sabi ng doktor. Now, we need to talk about treatment. Brugada syndrome cannot be cured, but it can be managed. The most effective method is to implant a defibrillator in the heart. Tanong ko, a defibrillator, a T in her heart. Paliwanag ng doktor. Yes, a small device called an ICD is implanted in the chest. It's about the size of a matchbox. It monitors the heart 24/7 and, if a dangerous arrhythmia occurs, it automatically delivers an electric shock to restore normal rhythm. It's like having an AED inside your body. Tanong ko, when can the surgery be done? Sagot ng doktor. In about 2 to 3 days. Nagulat na naman ako. That fast? Sa Amerika, para magpa-ICD implant, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3 buwan. Sa mga sikat na ospital, 6 na buwan o higit pa. Pero sa Pilipinas, 3 araw lang? Tanong ko. How about the cost? Sagot ng doktor. Including the surgery and the device, it will be around 600,000 to 750,000 pesos. In dollars, that's about $10,000 to $12,500. Sa Amerika, ang operasyong ito ay nagkakahalaga ng 150,000 hanggang 100,000. Kahit may insurance, ang babayaran mo pa rin ay 30,000 hanggang 50,000. Pero sa Pilipinas, halos 50,000 lang? Sabi ko sa doktor, please do the surgery. Here, in the Philippines, ang operasyon ay ginawa noong Abril 18. 4 na araw mula nang bumagsak si Sofia. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa operasyon. Sofia, may maliit na problema pala sa puso mo, kaya ka bumagsak. Pero lalagyan ka ni doktor. Alcaraz ng maliit na machine sa puso mo. Babantayan ka ng machine na, yun 24,007. Tanong ni Sofia. Like Iron Man? May machine din si Iron Man sa dibdib niya. Natawa ako. Yes, like Iron Man. You're Iron Woman now. Sa araw ng operasyon, naghintay ako sa labas. 2 oras daw ang operasyon. Ang 2 oras na iyon ay parang habambuhay. Pagkatapos, lumabas ang doktor. The surgery was successful. The defibrillator is working normally. Umiyak na naman ako. Sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Nagising si Sofia sa recovery room. Ngumiti siya. Mom, I'm really Iron Woman now. Umiyak ako habang natatawa. Yes, you're Iron Woman. Nakalabas kami ng ospital noong Abril 21. 3 araw pagkatapos ng operasyon. Natanggap ko ang bill, ER, tests, hospital stay,
surgery, defibrillator. Kabuuan, 740,000 piso. Halos 1,12,500. Kung sa Amerika ito lahat ginawa, magkano kaya? Hindi bababa sa talanduli, 100,000. Sa Pilipinas, 740,000 piso. Sa Amerika, higit tang milyong piso. Halos 15 beses ang pagkakaiba. Bago kami umuwi, may isang bagay akong gustong gawin. Gusto kong pasalamatan ang mga taong nagligtas kay Sofia. Bumalik kami sa stopover. Kasama ko si Sofia. Sa opisina, nakilala namin ang empleyado. Ang pangalan niya ay Marco Santos. 22 taong gulang, safety officer ng stopover. Pagkakita ko sa kanya, napaiyak ako. Sa tulong ng isang interpreter, nag-usap kami. Sabi ni Marco, "Ginawa ko lang po ang natutunan ko. Bawat taon po kaming mga empleyado ay may CPR training." Tanong ko, "Lahat ng empleyado dito marunong mag-CPR?" Tumango si Marco. "Opo. Regulasyon po iyan ng Expressway Management. Lahat po kami ay may taunang training sa CPR at paggamit ng AED." Muli akong humanga. Ang mga empleyado ng stopover ay may taunang CPR training? Hindi mo ito maiisip sa Amerika. Hinawakan ko ang kamay ni Marco. "You saved my daughter. I will never forget this." Nahihiyang sinabi ni Marco. "Wala po iyon. Kahit sino naman po ay gagawin iyon. Ganyan po tayong mga Pilipino." Tumatak sa akin ang sinabi niya. Kahit sino ay gagawin iyon. Ganyan tayong mga Pilipino. Ganoong bansa pala ang Pilipinas. Isang bansa kung saan marunong mag-first aid ang mga ordinaryong mamamayan. Isang bansa kung saan may mga AED sa iba't ibang lugar. Isang bansa kung saan dumarating ang 911 sa loob ng 7 minuto. Isang bansa kung saan nag-oopera sa loob ng 3 araw. At ang gastos ay 1,015 nang sa Amerika. Nakatayo ako sa lobby ng ospital at nag-isip. Ano ba ang ginawa ko sa loob ng 20 taon? Nagturo ng customer experience innovation? Ngunit ang Amerika ay hindi magawa kahit ang mga pinakapangunahing bagay. Ang pagliligtas ng buhay. Ang pagbibigay nito sa isang makatwirang presyo. Nagagawa ito ng Pilipinas. Pagbalik ko sa Amerika, nag-post ako ng isang mahabang artikulo sa LinkedIn. Ang pamagat, "How a Philippine Expressway Stopover Saved My Daughter's Life." Sa loob ng 72 oras, umabot ito ng 5 milyong views. Bumuhos ang reaksyon mula sa buong Amerika. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nagalit. Bakit hindi ito magawa ng Amerika? Tinapos ko ang proyekto sa Walmart. Ang pamagat ng aking report, "The Soul of Customer Experience. Lessons from the Philippines." Ang report na iyon ay ginamit bilang case study sa Harvard Business School. Ngayon, si Sofia ay malusog. May maliit na aparato sa kanyang dibdib, pero hindi ito nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Naglalaro pa rin siya ng basketball. Nag-aaral na rin siya ngayon ng Tagalog. Gusto raw niyang tumira sa Pilipinas balang araw, sa isang panayam kamakailan. Sinabi ko, sa loob ng 20 taon, nagturo ako ng customer experience, ngunit sa Pilipinas, natutunan ko ang tungkol sa dignidad ng tao. Isang bansa na naglalagay ng defibrillator sa mga stopover. Isang bansa kung saan dumarating ang ambulansya sa loob ng 7 minuto. Isang bansa na nagliligtas sa puso ng isang dayuhang bata sa halagang mas mababa sa 1 milyong piso. Iyan ang tunay na maunlad na bansa. Ito ang kwento ni Jennifer Coleman, isang Harvard MBA, may sahod na 200 milyong piso, ang pinakamahusay na consultant sa Amerika. Hindi niya kilala ang Pilipinas. Isa lang itong maliit na bansa ng mga beach at boksingero. Ngunit ang kanyang anak ay bumagsak sa isang stopover sa Pilipinas. Tumigil ang puso, ngunit
Iniligtas siya ng Pilipinas. Ang CPR ng isang empleyado, ang AED sa pader, ang 7 minutong dating ng 911, ang isang araw na pagsusuri, ang 3 araw na paghihintay para sa operasyon, at ang presyo na 1,015 ng sa Amerika. Iyan ang Pilipinas, napagtanto ni Jennifer. Kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Hindi ito GDP, hindi ito lakas militar. Ito ay isang sistema na nagliligtas sa buhay ng tao at ang paggawa nitong abot kaya para sa lahat. Nagagawa ito ng Pilipinas. Sa mismong sandaling ito, sa mga stopover sa Pilipinas, may mga nakasabit na AED. Ang mga empleyado ay marunong mag-CPR. Darating ang 911 sa loob ng 7 minuto. Sa ganoong bansa tayo nabubuhay. Salamat sa panunood.